Masasaksihan na natin ang paglalaban ng Manslayer at Godslayer. At sa chapter nga na ito ay magkakaroon ng revelation kay Susanoo no Mikoto dahil pinakita niya ang original form ng kanyang divine weapon na isa palang katana. Yo di senpai koy, bali ayan lang yung mainit-init na tatalakay natin ngayon sa chapter 87. Then maraming magbabago sa full chapter review natin from the spoiler. Kaya please watch till the end of this video. By the way, kung hindi ka pa nga naka-follow or subscribe sa ating social media account, pakihit na yan para lagi ka updated sa mga bagong release video natin. Maraming salamat. Bago nga tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous video. Fully renovated na nga ang arena para sa preparasyon for 10th round ng Ragnarok. Then each representative ng mga gods at mortal ay pinakilala na rin na sila Susanoo no Mikoto, the Godslayer, at Okita Soji, the Manslayer. Naging mainit nga agad ang pagharap nila, consider how it grateful Susanoo was na makaharap ang kinikilalang the strongest samurai na si Okita Soji ng Bakumatsu period. Bali ang dalawang fighter na ito ay nanggaling sa Japan. Nalaman nga rin natin dito kung saan nakuha ni Susanoo no Mikoto ang kanyang divine weapon dahil nga daw ito sa pagtalo niya sa 8-headed dragon. Kusa nga itong lumitaw sa buntot ng dragon sa hindi malaman na dahilan. At sa bandang last part ng chapter ay pinakilala rin ang kasamahan ni Okita Soji na mga Sensei Gumi. Bali sila nga yung tinaguriang elite group ng mga samurai. Nandito nga sila para suportahan ng kanila kasamaan na lalaban for 10th round. Sa pagbungad ng unang panel sa chapter 87 ay makikita natin yung ekspresyon ni Okita Soji na nasasabik sa nagaganap na kompetisyon. Sinabi pa nga ng manonood na immortal na nakakatakot nga daw ang Manslayer dahil nagpupula nga daw ang mga mata nito. Mapapansin naman natin yung ibang Sensei Gumi na pinag-uusapan si Okita Soji. Winika pa nga nila na ngayon lang daw nilang nakita ang Manslayer na alive sa paglalaban. Dagdag pa nila na merong sakit na iniinda ang Manslayer. So basically ito yung reason kung bakit nalilimitahan sa pakipaglaban si Okita Soji. Pero for my opinion ay possible bago mag-start ng paglalaban ay ginamot na ito ni Bruheld para magamit ng Manslayer ang kanyang full potential capability sa pakipaglaban na walang iniisip na sakit. Kaya hype na hype ang mga Sensei Gumi dahil muli nila makikita ang kanilang kasamahan na makikipaglaban hanggang sa kamatayan. Naging questionable nga sa lahat ng mortal kung bakit nga daw nabigyan ng title na the strongest humanity si Okita Soji. Dahil kung titingnan nga daw sa physical na anyo ay masyadong bata pa ang Manslayer. Narinig nga ni Isami yung pag-uusap ng mga manonood na mortal na minamaliit si Okita Soji. Kaya ngumiti na lang ito dahil sila lang na mga Sensei Gumi ang nakakaalam ng strength and capabilities ng Manslayer na how terrifying it was. At mabigyan pa ng title na the strongest swordman in Bakumatsu period. Makikita nga natin sa panel na ito na una nang gumalaw ang Manslayer at biglang tumakbo papalapit kay Susanoo. Napansin naman ni Aris yung biglang paglusob ng representative ng mga mortal. Ayon pa sa kanya na masyado naman daw atang ina-underestimate ni Okita Soji ang kanyang opponent. Hindi niya ba daw alam na isa itong god? Kaya't sa opinion ni Aris na possible daw na matapos agad ang paglalaban kung padalos-dalos ng desisyon ang Manslayer. Sa paglapit nga ni Okita Soji kay Susanoo ay bigla itong na-disappear at lumitaw sa harapan ni Susanoo. Hindi nga makapaniwala si Susanoo sa kanyang nasaksihan na bilis ng Manslayer dahil in just instant ay bigla na lang ito nag-appear sa kanyang harapan at nag-attempt ng slashing sideward attack gamit ang kanyang samurai. Buti nga'y nakalundag ang Godslayer papalayo at nakaiwas sa atake ni Okita Soji. Pero hindi pa daw natatapos ang atake ng Manslayer mga kaibigan. Dahil sa bilis na taglay ni Okita Soji ay lumitaw na naman ito sa harapan ni Susanoo at mag-a-attempt naman ng slashing downward attack. Kaya't ginamit naman ni Susanoo ang kanyang sandata para pigilan ang ataking gagawin ni Okita. Sa pagdikit nga ng kanilang sandata, nagbigay ng papuri ang Godslayer. Winika pa nga nito na hindi niya inaakala na may ganitong taglay na bilis ang Manslayer. Dagdag niya pa na hindi man lang daw pinagbigyan ni Okita Soji madro o ilabas ni Susanoo ang kanyang weapon. Kaya't bilang pagbawi ay biglang winasiwas ng Godslayer ang kanyang divine weapon. Pero dahil sa mabilis na reflexes ni Okita Soji ay nagawa niya itong maiwasan. Nung nakita nga ni Susanoo na lumayo ng kaunti ang Manslayer ay hindi na siya nag-atubili at sinundan ito ng pagsipa. Napansin naman ito ni Okita Soji kaya't lumundag siya papaitaas upang hindi tamaan sa pagsipa ng Godslayer. Ang nakakamanga nga dito mga senpai dahil sa gaan ni Okita Soji ay nagawa niyang sipain ang tuhod ni Susanoo para makabuelo at mag-counter attack ng downward swing na atake.
Nagawa nga ni Susano makareact sa atake ng Manslayer pero hindi niya ikakaila na maganda nga daw gamitin ang technique na Teneration Ryu sa pakikipaglaban. Yung nire-refer nga dito ni Susano ay patungkol sa swordmanship technique na ginagamit ni Okita Soji. Medyo nainis na nga si Susano sa pagiging maliksi ni Okita Soji. Kaya tinulak niya ito papalayo at tumalsik ito sa bubong ng bahay. Makikita nga natin sa panel na ito yung pag-init ni Okita Soji sa nagaganap na pagdidwelo. Nagtanong pa nga ito kay Susano kung masaya nga ba daw siya. Matapos niya nga masabi ang salitang ito, ay bigla na lang ito lumundag sa kabilang bahay at tumakbo ng napakabilis. At sinopresa si Susano ng diagonal attack. Nung makalanding nga ang Manslayer sa lupa ay umikot naman ito na napakabilis sa harapan ni Susano. Bali dito natin mapapansin mga kaibigan na nag-dominate ang representative ng mga mortal in terms of speed. Even nga sila Aris at Hermes ay hindi makapaniwala sa pinapakitang bilis ni Okita Soji. At napaka-terrifying pa nga daw yung killer instinct ni Okita. Dahil bigla-bigla na lang itong lumilitaw sa iba't ibang lokasyon para mag-surprise attack. Sinabi pa sa panel na ito, ang mga pulang mata nga daw ni Okita Soji ay lalong nagmamanifest once nakakaramdam daw ito ng extreme excitement sa mga nangyayari. Tinatawag nga itong Onigo the Demon Child, pero may disadvantage nga rin ito. Dahil ang user na gumagamit nito ay nasisira ang kanyang katawan o mas napapaikli ang buhay. Pero thankfully, ay biniyayaan ng Manslayer ng abnormal na pangangatawan. Dahil ang kanyang puso ay 3 times na mas mabilis sa pagtibok kaysa mga mortal. Kaya't ang pagdaloy ng kanyang dugo sa kanyang katawan ay naging reason ng fully awaken ni Okita Soji. Dagdag pa nga daw dito yung extremely exercise na piniperform ni Okita Soji na mas nakakatulong sa kanya malamang nga ng ordinaryong tao sa pisikal na kakayahan. This is how explain why Okita Soji is alive. Even na mamanifest niya yung kanyang Onigo, ay nabiyayaan naman siya ng extraordinary na pangangatawan. Imagine 3 times na bilis na pagtibok ng puso kaysa sa mga mortal. So meaning yung 5 senses na meron si Okita Soji ay nag-improve rin. Kung atin nga mapapansin dito sa panel mga kaibigan ay lalong nakaramdam ng excitement si Okita Soji. Nagbigay pa nga ito ng babala kay Susano na papunta na siya. At biglang lumundag papalapit at nagsagawa ng patras o patusok na pag-atake. Nagawa naman ni Susano isangga ang kanyang sandata sa atake ni Okita Soji. Pero nagtaka siya nung nag-perform ng 3 beses na patras na atake ang Manslayer. Tinawag na ni Okita Soji ang kanyang sinagawang atake na Secret Teneration Ryu Technique, kung saan ay nag-a-apply na 3 beses na patusok na atake ang Manslayer. Yung huling blow nga na atake ni Okita Soji ay nagawang mawasak ang divine weapon ni Susano. Mapapansin naman natin ang 3 Sensei Gumi na nag-uusap na kung paano nga daw nagawa ni Susano no Mikoto pigilan ang 3 beses na thrust attack ng Manslayer. Kung inyo makikita nga ay pinagpawisan ng Godslayer na si Susano sa kadahilanang hindi siya makapaniwala sa isinagawang atake ni Okita. Sa kabilang banda naman ng arena ay mapapansin naman natin ang 2 magkapatid na nag-uusap. Ayon pa nga kay Aris kung bakit nga daw nasira ang divine weapon ni Susano no Mikoto. Consider na ang mga divine weapon dapat ay may angking tibay na tinataglay dahil isa itong sagradong armas. Nagsalita naman si Hermes at nagsabing hindi. At dito nga mga senpai ay na-reveal na ang divine weapon ni Susano no Mikoto. Kung inyong makikita sa larawan na ito, from giant sword ay naging isang maliit na katana na lang. So meaning yung nasirang divine weapon kanina ay hindi yung totoong sandata niya, then ito talaga yung pinaka-original form na sandata ng Godslayer. At dito nga ay na-introduce na ang pangalan ng sacred divine weapon ni Susano no Mikoto na tinatawag na Ami no Murakumo no Churugi. Dahil ayon sa mga galing na blacksmith na nagtulong-tulong na gumawa sa divine weapon ng Godslayer, yung nakuha ni Susano na legendary sacred treasure sa pagpatay ng 8-headed dragon ay nagawa nila itong matunaw at finorge ang legendary weapon. Kumbaga in-upgrade nila ito sa pinaka-maximum output na meron ng sandata. Yung isa nga sa pinakasikat na god na tumulong kay Susano para ma-achieve ang divine weapon na ito ay si Hephaestus, ang god of fire and blacksmith. Siya nga ay kinikilala ng mga Greek gods sa angking galing nito sa metalworking, craftsman at sculpture. Karagdagan ko lang si Hephaestus ay anak ni Zeus at Hera. So mabalik tayo sa paglalaban. Sinabi nga ni Okita Soji ang katanang hawak-hawak daw ni Susano ay maganda nga daw. Natuwa nga si Susano nung marinig niya ito. At dito nga mga kaibigan ay binigyan ng bagong pangalan ng Godslayer ang kanyang divine weapon na nagngangalang Onigiryo Ami no Murakumo. Dagdag pa ng Godslayer, ang sword nga daw na ito ay fit talaga sa pagtalo sa Demon Child. Baling nire-refer ni Susano dito na Demon Child ay walang iba kundi si Okita Soji. So basically, nagganon kataas ang tiwala ng Godslayer dahil alam niya sa kanyang isipan ang bagong sandata niya ay capable sa pagtalo sa Manslayer.
Dahil sa kasunod na panel naman ay makikita natin si Kojiro at Miyamoto. Pinag-usapan nga nila dito yung patungkol sa bagong sandata ni Susanoo. Ayon pa sa kanila na nakakamangha nga daw dahil sa pinagtulungan ng mga mortal at gods ang pag-forge sa divine weapon ni Susanoo no Mikoto. For giving you a quick preview sa past ng God Slayer, isa siyang gods na nakahalubilo ang mga mortal sa lugar ng Japan, na same kanila si Rofuku. So getting back to the fight si nila Okita at Susanoo, mapansin nga natin na inayos ni Susanoo ang kanyang pagtayo habang hinarap ang kanyang sandata na nagpapaiwatig sa paghahanda sa paglalaban. Marami nga haka-haka o suggestion ang naglilitawan sa bibig ng mga mortal kung ano ang posture na ginagaya ni Susanoo. May nagsasabi na isa nga daw itong Saijodan. Dahil nga daw ang postura ni Susanoo ay paangat yung katana. May iba naman nagsasabi na ox double stance yung ginagawa ni Susanoo. Na-identify nga ni Okita Soji yung posture na ginagawa ni Susanoo. Even nga yung ibang Sensegumi ay na-recognize rin ito. Winika pa nga ni Kojiro sa akin na isa sa mga biyasa sa pagkipagdigma gamit ang katana, si Susanoo nga daw ay kamangha-mangha. Dahil nga daw sa stance o isinagawang postura ng God Slayer ay naiibaho sa lahat. At dito nga ay tinawag na itong Godly Myrad. Kung inyo mapansin nga ay nakaramdam ng pagkatakot si Okita Soji sa kanyang nasilayan. Then winika ni Susanoo na magpakitang gilas daw si Okita Soji sa kanya. Bali want ng God Slayer malaman ang full capability ng Demon Child at doon magwawakas ang chapter 87 ng Record of Ragnarok. Napaka-interesting nga ng chapter na ito dahil na-reveal na yung totoong sandata ng God Slayer at lalong dito rin natin nalaman na na-forge pala ito sa tulong ng mga god at mortal. Ano kaya ang gagawing aksyon ng Manslayer para hindi mag-dominate ang kanyang kalaban? For me ay hindi rin talaga magpapatalo si Okita Soji kasi we all know na isa siya sa mga greatest samurai ng Bakumatsu period. Kaya't expected natin yung technique and tactics na gagawin niya sa paglalaban. Pero for sure na mahirapan rin ang Manslayer dahil alam naman natin na isa si Susanoo sa mga creator ng swordsmanship. Then every attack pa nga na isinagawa ng Manslayer ay nare-recognize niya rin ito. By the way, stay tuned lang mga senpai dahil next nating i-upload ang chapter 88 na Record of Ragnarok. Don't forget to follow our Facebook page para doon tayo magkulitan at masagot ko ang inyong katanungan. Ayun lang mga senpai, paalam!